Hello mga warriors. It's been a long time na hindi ako nakagawa ng video. Kaya mag-share tayo ng video ngayon. Kasi busy sa schedule, busy sa trabaho. Kahit na sabihin na ganito yung sitwasyon ng health natin, mas kailangan natin magtrabaho para masuportahan natin yung medication natin. So, i-share ko sa inyo yung price for this video, price ng mga laboratory. At ito is based dun sa Metropolitan Medical Center. Para siyang Chinese hospital. Yung mga doctors doon na nakikita ko, at saka yung doctors ko, yung doctor na tumingin sa akin, half sila kasi ang apelido nila mga Chinese tan. Pero straight sila magtagalog, siguro pwede siguro dito na sila lumaki, ganyan. So umpisahan natin yung ang kinuha pala sa akin ay CRP, C3, CKMM, creatinine, potassium, yung ESR, HbE, A1C, tsaka yung urinalysis. Tapos, yung ANA dito is from, hindi siya doon. Nung time na yun, wala sila nung sa ANA. So, sinend nila sa iba yung blood sample ko para sa ANA test. So, galing yung ANA sa University of Santo Tomas Hospital. And it costs 2,595. So, yan sa ANA is yung anti-nuclear antibody. So, dun malalaman kung meron kang autoimmune disease. And positive ako dun ng up to 140. Ganun. So, yun. Tapos talaga siya. Yung HSCRP, 1,760. I forgot kung ano ba yung meaning. Nakalimutan ko. Parang naipaliwanag sa akin ni Doc, pero nakalimutan ko, sorry. Tapos yung C3, so kamag-anak siya ng magkasama dyan yung ANA. It costs 1,130. Serum complement, sabi niya. This is for the serum complement. So magkasama yung ANA sa C3. So yung sa ANA ko ay positive. Yung sa C3 naman, C3 low. Pag nag-low yung C3 mo, tapos positive ka sa ANA, yun daw yun, magkasama talaga sila. Yung CKMM, for the muscles yun. So yung price nito is 2,260. Mahal. Pero, okay naman ako. Pasok naman ako dun sa range niya. Pero yung sabi ni Doc dito, kasi ang reference range nito is 9 to 160. Nasa 48 yung akin. Sabi ni Doc is medyo mababa siya. Tapos medyo mahina daw yung mahina yung strength ko. So yung goal niya dito is para tumaas pa. Yung creatinine cost 340. Creatinine nakalimutan ko din yan. Kung anong meaning yan. Pero okay ako doon. Pasok ako sa range. Yung sa HB, ito sa potassium muna tayo. It costs 390. Yung potassium ko, mababa. So, nasa, lang ako, 3.6. Ang range nun is 3.8 to 5.5. So, mababa yung sa potassium ko. ESR. Ano nga ba yung ESR na yun? Dapat pala nag-note ako, no? ESR costs 400. Yung sa HbA1c for the hemoglobin, 1,380. Doon yata madidetect. Doon siya madidetect kung may diabetes ka, gano'n. Urinalysis, 250. Tapos yung sa ESR, yun pala yung sa test para ma-measure yung inflammation sa loob ng katawan. And yung range ko doon is pasok naman ako. Dati, mataas yung sa inflammation ko. So, ngayon, okay siya. Tapos, ano pa ba yung nagbago sa result ko? Yung sa potassium, yun, nag-low siya. Parang dati, hindi siya ganito ka-low. Siguro, kaya, sabi sa akin ni Doc dito is kumain daw ako ng madami. Tapos, yung sa C3, yun, kamag-anak siya ng ANA, mag-partner daw po yan. So, low din ako doon. So, yun yung mga, yung sa HbA1c, yung para sa hemoglobin or sa diabetic.
So, normal naman doon. Creatinine serum, normal din. Yung sa may CKMM, normal. Para sa muscles yun. Yun, ang sabi ni Doc is, kailangan mag-improve pa. Yung sa urinalysis natin, yun, dito. Halos negative naman lahat. Ang maliban dito doon sa chemical test, yung sa erythrocytes. At saka yung leukocytes. Erythrocytes, may +4 yun. Ibig sabihin daw nun is may parang sa ihe, meron nakita sa microscope na dugo dun sa ihe. Hindi siya visible through eyes kasi binabantayan ko naman ihi ko. Pero may +4, parang may 4 na ganun. So, sabi ni Doc, sa iba, madaming blood, yung mga tuldok ng blood. At kaya ang sabi niya, ayaw naman niya mangyari yun, kaya binigyan niya ako doon ng gamot. Meron akong reseta ng gamot. Sige, sabihin na natin. Ito yun, yung para sa gamot. Ito yung dagdag, isa sa nadagdag, para sa kidney. Pag daw kasi ganon, yung ihi mo, ibig sabihin, yung kidney natin is may gas-gas or may nagkakaroon daw ng gas-gas. So, parang may lumalabas siya dun sa tube ng nakakonect dun sa kidney. Yun yung lumalabas sa ihe. Tapos yung leukocytes din, may +1. Nana daw yun. So, binigyan din niya ako. Nirektahan niya din ako ng nitong, ano ba to? Ceprofloxacin or para sa, ano nga ba to? Ano ba tawag dito? Kangsansu. Antibiotic. Twice a day in a week. Pagka naubos ko to, I need to go back to the hospital for the urinalysis, and yun, wala ako ditong CBC, kaya nagre-request si Doc sa akin ng CBC ko. Ano pa ba? Yung sa microscopic, RBC, tsaka yung plus cells. Yun, kapartner nun ng erythrocytes and leukocytes. Yun lang naman yung nadagdag sa gamot. Puntahan natin yung presyo ng mga gamot na to. Presyo ng saan ito? Ayan. Yung sa MyCep. Imagine, itong MyCep na to, it costs 76.75 ang isa. Ang mahal. Ganito siya. Malalaki yung tablet niya. So, ito, iinumin ko siya ng 1 month, twice a day. So, imagine nyo yung 60 peraso, 4,605 na yun. And then, yung sa antibiotic, 47.25 ang isa. Antibiotic, 47.25 isa. Yung sa 14 pieces, 661 na lang. Ayun. So, yung goal niya dito sa antibiotic is mawala or mag-negative yung result. Mag-negative yung result ng itong leukocytes. Pag nag-negative na yun siya, so, okay na daw yun dun si Doc. And, tuloy pa rin yung HCQ. Meron siya, may sinabi si Doc sa akin dito, sabi niya, kasi tinanong niya ako kung how long na ako nag-take ng HCQS. And I told her it's been 1 year and 4 months. So, sabi niya, kapag niremind niya lang din sa akin na, huwag daw akong taka, kasi long term talaga daw yun. Pwede siyang 10 to 30 years daw. May 10 years hanggang pataas mo siyang ititake. Parang sobrang nakaka-stressful yung ganong maririnig mo. Tapos yung sa prednisone, binalik niya ako. Sa prednisone, 10 mg, 20 capsule. So, it's 20 days siya. Tapos, ano pa ba? Yun, nagdagdag din siya ng nagdagdag siya ng Claritin. Claritin for my allergy. Okay. Once a day, as needed. Ito yung sa antihistamine. So, meron akong iniinom na ganito, yung, ano nga ba yun? Meron akong antihistamine na iniinom. Maliliit siya. Tingnan nga ako nito. Kasi, marami akong allergy. Ganito pala. Sa isang box, 5 lang yung laman. Ganito. Tapos, magkano to?
151.50 ang 5 peraso divided by 5 yung nasa 30 plus. Okay. Nasa 30 plus. 30 pesos and something that. Tapos, dalawa pala to. So, at dito na, ito yung bagong request form. After 1 week for the CBC and urine analysis again. Tapos, may hininga din ako ng chest x-ray. So, yun lang guys. So, parang medyo, ewan ko kung bakit nagkaroon tayo ng doon sa ihi natin. Sa ihi ko pala. Ng ganon. So, parang napabayaan ko yata ng sarili ko itong buong taon. Kasi before, wala namang, parang walang ganon. Kasi, wala nung na-diagnose ako sa Taiwan, wala naman sa akin ay binigay na gamot for the kidney. So, parang napabayaan ko yata yung sarili ko ng buong isang taon. So, kahit ganun pa man, so, nung una, syempre, I'm so stressful talaga. Kaya ako nakagawa ng videos na medyo okay na ako. Tapos before, okay, maging, aamin tayo, I'm working with Chinese boss, and pag Chinese boss yung amo mo talaga, may time or may occasion na magpapainom sila. So, kailangan mong makipag-socialize sa kanila, kaya nakakainom ako ng beer. So, baka yun yung naging isa sa dahilan kung bakit yung kidney natin ay nagkaroon ng gasgas. And hopefully nitong buong week, buong month, mawala yun. Tapos yung sa antibiotic is for the nana na may +1. Mag-negative this week. Kaya start ko lang nung gamot. Medyo na-delay nga. Dapat nung delay na ako ng 3 days. Dapat nung 3 days ago, dapat nag-start na ako. Kaya lang, syempre, nagantay muna tayo ng sahod. Para nakakapanghinayang kasi lalo nung narinig ko na. Sabi na naman ng doc, mahal daw talaga yun para sa kidney. So, mahal 40, sabi niya. Pero bili ko sa Mercury, wala yung brand na binigay niya na Mayutech. Mas mura daw yata yun. Sabi naman doon sa Mercury, konting difference lang. So, hopefully, kailangan nating maging disiplinado para hindi tayo gumastos ng ganun kalaki. Kasi, tapos, ano pa ba yung pagbabago? I have a really dry skin. Tapos parang yung balat ko parang siyang lumalawlaw na para na akong tumanda. Na hindi siya sa katawan, kaya sa age ko na magka-35 pa lang naman ako. So, ganun pa man, sana kailangan natin maging conscious sa health, sa pagkain, and sa lifestyle. Tapos, kailangan natin mag-add ng exercise para bumalik yung strength ng mga muscles natin. Yun lang, God bless you guys, and sana sa mga kagaya kong lumalaban, mga lupus warrior dyan, o kaya kung ano man yung sakit na nilalabanan mo, or ano man yung pinagdadahanan mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Of course, pagka una na maririnig mo yung mga ganong result ka sa doctor, medyo may stress ka talaga at madidepress ka at magkakaroon ka ng self-pity at may time na pag naalala mo siya, iiyak ka ng mag-isa, pero at the end of the day, kailangan mo pa rin lumaban kasi may mga tao kailangan mong ipaglaban. may family ka na nangailangan sa'yo. At saka, syempre, huwag kang mawawala ng pag-asa. God bless you, and bye-bye. Kung bago ka dito sa YouTube ko at nagustuhan mo ang video ko, click mo naman yung subscribe button, click the like, and mag-comment ka sa ilalim or sa baba ng video na to. And I really appreciate it. At gusto ko yung nagbabasa ng mga comments. At isa yung sa nagpapalakas din sa akin. Yun lang po. God bless you. Bye-bye.